Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Amir from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tayo natin yung message at ang tao nakakonect sa'yo. Always naman natin yung ginagawa. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa description below. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, mas maganda. Tandaan mo, marami kayo energy ha. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng buhay mo. Okay. Mukhang may mga magaganap o mangyaring pagbabago sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, may isang sitwasyon sa buhay mo na bigla ang magtatapos. Bigla ang may mga potential ending situation. Meron din mga beginning of a cycle happen. Maaaring ba sa inyo, this is an opportunity or something beginning in life. Sa nakikita ko sa inyo. And then, magkakaroon ng enlightenment. No? Siguro, kung sa pera, siguro hindi nyo enlightenment na kailangan ko na mag-ipon ng perang muli or mag-save ng money this time again. Mga gano'n, no? Sa iba sa inyo. O yung iba naman sa inyo is, meron na kayo may isip na isang decision making na something project, o kaya may mga bagay na you want to take it action, na hindi nyo magte-taking a risk ka, no, dito sa sitwasyon, maaring ganun sa iba, to success a situation. May mga bagay na hindi mo pa kayang ma-let go this time. Or someone na nahandito sa nakakonect sa'yo na may mga bagay siya na hindi niya maialis sa sarili niya. Kumbaga, hindi niya kayang i-let go. Ganyan. Kumbaga, nahandin yung tao na to, maaring babaero, lalakero, ganyan. Kung sino man siya, yun na nakikita ko dito. Tingnan natin. Ano pa makikita natin sa iyo. May tao rin kasi ako nakikita na makasarili, sakim. Tingnan natin. Mag-save ka raw ng money ha. Ten of Pentacles. Uy! Sige, kuhanin kita. Lumabas ka. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, okay. With the Ten of Pentacles, nahandito naman yung nakikita ko naman na you are stable, no? Maaring iba sa inyo, matagal na kayo sa trabaho nyo, o kaya may mga business kayo, malaki man o maliit yan. Sa nakikita ko dito, hindi naman yung harmony na when it comes dun sa meron ka sa ngayong sitwasyon, relationship man yan, family or trabaho related or business. Handun yung harmony, handun yung pagkakaisa, or handun yung magandang takbo o daloy. There's a good foundation ako nakikita dito, no? Handun din yung mga good family life, good connection, yan. And meron doon sa material success happen sa buhay mo. Yun nga lang, ang hindi ko lang maintindihan is merong isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na maaring ikaw or someone may tatahak ng ibang situation. Yun nakita. Parang may mga biglaang mangyayari kasi ako nakita. May mga biglaang mangyayari na muli kang babalik sa umpisa. Or back to the basic. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Or maybe you're waiting dun sa sitwasyon na yun.
No? Maaring naghihintay ka na gusto mong magkaroon ng new beginning at magkaroon ka ng good foundation, ng forevermore, ng good connection with someone kasi handoon or someone kasi nahandun din yung pag-iisip nitong tao na to na gusto niya ng togetherness or union with someone or harmony with someone. Nung maaring nung tao na to is umalis, biglang umalis o biglang nagkaroon ng isang sitwasyon na nag-compute sa sarili niya, and then this time ang nakikita ko dito, magkakaroon ng resetting, no? Maybe waiting for a resetting kasi nahandito kasi si the moon. Mari ikaw ito or someone into your life. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko ito, magkakaroon ng, kung magkakaroon na ng resetting sa inyo, nahandito naman yung sitwasyon na clarity. Teka lang ha. Pero bakit stress? Medyo may stress tab no? Medyo may stress tab ka na pagdadaanan. Siguro dito sa tao na to, or maaring sa trabaho, or sa family, or sa connection na to. Medyo may mga pag-aalala, may mga sitwasyon na nahahatak ka sa nakaraan. Ganun ang nakikita ko. Pero dito sa ngayon, kasi ba't kasi lumabas tong si ano? Medyo nakikita ko dito merong tao na naguguluhan, na nagkakaroon siya ng choices sa buhay niya. Sana hindi ka napapasok sa isang relationship na nagiging choices lang. Sana hindi, no? Sana hindi. Baka biglang malaman mo to. 'Di ba? Baka biglang malaman mo na may iba pala siyang connection o kaya malaman mo na ganun ganyan. Sana hindi. Titingnan natin kasi mamaya kukuhanin natin yung reading when it comes sa taong nakakonect sa'yo. Yun ang nakita ko. Magkakaroon ng union sa iba. Sa inyo. May union ako nakikita. Maring halimbawa, may yung boss mo o yung manager mo o kaya yung kasama mo sa trabaho, baka makipagkita sa'yo. Ganyan. Nahandito din yung may tao kang sinusuportahan na malapit sa'yo. Parang may pagsuporta, sinusuportahan ka niya or parang bibigyan mo siya ng suporta. Parang ganun nakikita ko. Vice versa. Sa ngayon, ang nakikita ko sa'yo, napaka-attractive mo this time, Gemini. No, handun yung attraction mo sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Kumbaga, handun yung someone want to give you a love, partnership, na handun yung situation na gusto, yung mga tao na connected, na parang ba tawag dito? Yung loyal. Yun, loyal. Yan, may taong loyal sa iyo. Or may tao na want to connect sa'yo. Maaari iba sa inyo, magulang nyo to or family ha. Yan, o karelasyon. Na magkakaroon ng union. Five of Cups. Bakit puro king ka? Oh, di ba? King. And the Wheel of Fortune and the Sun. Mukhang ikaw haharap. Hindi ko na alam kung nasaang parte ka ng buhay. Pero mukhang ikaw ay haharap sa isang mataong lugar kasi magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Hindi ko alam kung mag-iiba ka ba ng direksyon, mag-iiba ka ba ng opportunity, career, ganun. Pero ang nakikita ko dito is the Nine of Cups. Meron
kang isang sitwasyon na nagkakaroon ka ng pag-isolate sa sarili mo or just a sadness situation, ako na nakikita sa'yo na gusto mong suportahan, gusto mong kausapin. Kumbaga, meron kang gustong mangyari sa tao na to. Ang nakikita ko dito. Pero pinag-iisipan mo siya, paano mo siya mabibigyan o maibibigay sa kanya yung kahilingan niyang ito. Yun ang nakikita ko. Or handun ka rin sa iba sa inyo na magkakaroon kayo ng isang decision making or magkakaroon ka ng thinking of a goal na gusto mong makamit o ma-fulfill sa buhay mo. Sa tingin ko, ito is para sa isang tao na nakakonect sa'yo. Alam mo, may connection ka, 3 lalaki nakakonect sa'yo. Maaring karelasyon mo, tatay mo, kapatid mo. Merong 3 tao na lalaki na nakakonect sa'yo, kasama mo sa trabaho. Maaring ito kasama mo sa trabaho. Maaring ito, this person is your lovers. Or itong tao na to is a person na prank ka kung magsalita. Ganyan. Or maaring same energy kayo ng tao na to. Yun na nakikita ko. Meron tayong, andito lahat. Ay, hindi. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Leo, Aquarius, and Virgo. And syempre, Aquarius, Gemini, Libra. Yun ang mga nandito. Wala lang palang ano. Ay, nandito lahat. Nandito lahat. Nandito pala lahat. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan ko nga. Parang naharap ka. Parang you will become a center of attention, Gemini. Hindi ko alam kung pag-uusapan ka or there's a recognition happen into your life. No, maaaring may mga recognition o kaya harap ka sa maraming tao o kaya may mga kakausapin ka maraming tao o kaya andito yung mga sitwasyon na ano tawag ito? Kung ikaw is nasa maraming taong place, halimbawa, doktor, networking, YouTube, TikTok, Reels, Facebook, or something networking or politics, yan na nakikita ko dito. Ganyan. O kaya, baka artista ka, di ba? Kaya nakikita ko sa'yo dito, ganun. Yan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero nakikita ko sa'yo, may lungkot ako nakikita sa'yo. Dito. Parang meron kang mga iniisip na maaring may tao na nakapagbibigay sa'yo ng disappointment. Maaring may tao na nakakapagbibigay sa'yo ng sadness or loneliness sa buhay mo. Maaring makaka-receive ka ng information or communication with someone na ganun yung magiging feelings mo. Yun ang nakikita ko dito. May mga pinagsisisihan sa iba or may mga failure situation happen ano sa nakita ko dito. Hindi naman kayo lahat yan. Oy. Mukhang may isang matagal ng issue ano sa nakikita ko dito. Mayroong isang bagay na matagal ng issue na hanggang ngayon ay you still care. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring ito palagi mong iniisip pa rin hanggang sa ngayon. Iba naman sa inyo, medyo may mga problema when it comes to a family or sa relationship, no? O kaya sa iba sa inyo is kasamahan to sa trabaho. Maaaring nagkakaroon mga disagreement, tension, battle, naiirita, naiinis,
Maaring may mga pinag-usapan din na related to territorial, lalo na pag sa trabaho, 'di ba? Alam mo naman yung mga iba, porket matagal na sila sa trabaho nila, kailangan sila yung senpai. Alam mo yung kailangan sila yung huwag kang magmarunong, mas nauna ako sa iyo. May mga ganun, 'di ba? Lalo na sa trabaho. Naku po, sa Japan ganyan dito. Sobra. Bagay kahit naman saan meron, no? Parang kailangan sila yung sundin mo. Ganyan. Kailangan sila yung nakakataas. Same lang naman same lang naman ang tinatanggap na sahod, di ba? Yun. May mga competition, may mga magtataas ang ego, or maaari ikaw, mataas din yung ego mo, may mga magiging very defensive, ganyan. May mga parang nandito yung sitwasyon na natatapakan yung kanilang personality, may mga ganun sitwasyon. Maaari may mga matagal ng gulo o hidwaan related doon sa family or related sa trabaho or a business. Yun na nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito is maaari makaka-receive ka ng text message or ikaw magte-text na maaring manggagaling ito sa isang tao na family related or relation related. So, iba naman sa inyo is maaring may tao na may mga makaka-receive ka na siguro, may mga mag-aaya, di ba? Halimbawa, labas naman tayo, mag-chill tayo by 3 days, 3 weeks, 3 months. O nangyari na or mangyari pa lang. Yun na nakita ko. Baka may mag-aya sa'yo. Yan, may mga joy, collaboration, may mga butahang gathering, mag-chill, ganyan. And then also, sa nakita ko dito, may mga tao naman din na willing to give you love and support. Pero mas nakikita ko, medyo mas marami ata ang may ayaw sa'yo, Gemini. Yun na nakikita ko dito. May mga struggle situation na hanggang ngayon nabibit-bit pa or hanggang ngayon issue pa rin, mga ganyan. So, nakita ko sa'yo, the Hangman. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka ng mga bagong plano to pursue or nagkakaroon ka ng mga bagong strategy o nandito ka sa sitwasyon mo na may mga pinag-iisipan ka ng mga bagay-bagay o mga pinag-aaralan mo this time na bagay-bagay. No, kumbaga nandun yung nagtitaking advantage ka sa mga opportunity o layunin mo this time, no? Yung mga pinag-aaralan ka kasi this time. Yan, nandun yung you want to keep fighting for something na plano in your life. Nandun ka sa sitwasyon mo na yon. And syempre, someone spying, ako nakikita, or handun yung magkakaroon ka ng connection or mail text when it comes to internet. Baka may long distance ka sa iba sa inyo. Sarakto. At sinasabi rin dito, make a plan. Kailangan mo daw ngayon na mag-focus and take it action to make it real. Yung baka gusto mo mangyari sa buhay mo. And syempre, solid beginning to setting yung goal mo this time, ha. Kumbaga, save money, be grounded, tsaka kailangan mo ng excellent prospect this time. Kumbaga, keep moving, keep going, keep fighting. Tingnan natin ang taon na ako na sa'yo. Taon na ako na kay Gemini. May nag-i-spy, maaari ikaw ang nag-i-spy or someone nag-i-spy. May nag-i-spy sa'yo. Taon na connect, maraming ibig sabihin, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Taon na connect kay Gemini, ano ang nararamdaman mo kay Gemini? Maaring vice versa tayo, ha? Yung iba nagtatanong, ate, bakit vice versa? Ba yan? Alam mo yung parang tatawa akong bigla sa mga misa pag ganun yung tanong. Ano ba yun? Sabi ko, hindi niya naintindihan yung general reading. Well, hindi naman lahat kasi same ang thinking, kaya sinasabi kong vice versa kasi wala po akong pinupoint na pangalan na kahit na sino man. Kasi minsan naman talaga nagba-vice versa. Okay? Energy reading tayo. High Priestess.
nararamdaman sa'yo is High Priestess. Okay, itong tao na to, ang nararamdaman niya sa'yo, Gemini, nararamdaman sa'yo, ikaw yung tao na ano daw, matalino, sobra. You're a person na matalino, kaso, ikaw yung tao na matalino ka, pero deep inside, you're a person na may lungkot inside. Ganun ka raw, Gemini. Kumbaga, ipinapakita mo sa labas na you are strong and wiser, pero deep inside, nasasaktan ka, you feeling alone, you feeling sad, you feeling, parang hindi yung hirap, yung hardship, no? Hindi mo lang pinapakita. Kumbaga, silent, nagiging silent ka sa ibang tao. Ganyan. Kumbaga silent, you're moving silent. Kumbaga hindi, yun nga, kumbaga hindi ka showy. Kasi pinapakita mo na masaya ka inside, no? Yun nakita ko. Pero ikaw daw yung tao na napakalakas mo daw makiramdam. Ikaw daw yung tao na ang lakas ng instinct mo, ang lakas ng intuition mo, kumbaga, you're visioning something in life. Kumbaga, nandito yung sitwasyon na kung sino yung kausap mo, kung ano yung mga magaganap o mangyari. Almost na ano mo na yun eh. Nakukuha mo siya, no? Marami sa inyo na may psychic ability. Mag-go forward lang kayo dyan. So, nakikita ko dito. Iba sa inyo, magkaiba kayo ng ng location ng iyong loved ones. Maring taga-ibang bansa siya, or ikaw taga-ibang bansa, o kaya magkaiba kayo ng language. Yun. Yun na nakikita ko dito. Malakas ang pakiramdam mo. Maring distance kayo, no, nitong tao na to. So, nakita ko dito. Malungkutin ka raw eh. Parang ikaw daw yung tao na na may tinatagong lihim na lungkot inside. Tingnan natin, Gemini, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Hindi ka showy. Ikaw. Gemini, anong nararamdaman mo sa tao na to? Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra. Andito lahat eh. Pisces, Cancer, Scorpio. Gemini, anong nararamdaman mo sa tao na to? Anak, wag ka sa ulo ni mami. Delikado ang ulo ni mami sa pupo mo. Okay, nararamdaman mo sa tao na to. Sabi mo sa kanya siya yung tao na magaling siyang makipag-usap. Magaling siya makipag-deal. Or siya yung, maaring itong tao na to, sa iba sa inyo, maaring nakasama mo siya sa trabaho, kasamahan mo siya sa trabaho, no? Kumbaga, ang nararamdaman mo sa'yo, you value this person. Sobrang you value, as in. You value your person, binavalue mo yung bawat binibigkas niyang salita, yung lahat ng sinasabi niya, andun ka sitwasyon mo. Kumbaga, nahandoon naman yung partnership ninyong dalawa. Kumbaga, nahandito rin kayo sa isang sitwasyon sa buhay mo na relax kapag siya ang kausap mo, you feel peace, ganyan. Hando yung sitwasyon na nagkakaroon naman, hando yung patient nitong dalawa, no? Ninyong dalawa. O nitong connection na to. Hando yung sitwasyon na parang nagkakaroon kayo ng mga plano, ganyan. Oo, minsan siguro may mga doubt, no, sa iba sa inyo, na thinking about dito sa tao na to, pero hindi ko nakikita na mas doon ka nag-focus eh. Siguro nagpo-focus ka kasi because of the valuing this person. Yun na nakikita ko sa'yo. Pero alam mo, ang hindi ko lang maintindihan dito, yung titignan ko siya, wala siyang cups. Yun, siguro, siguro, kung iba sa inyo, baka matagal na kasi kayo, no? Kaya hindi ko nakita si cups. Siguro kasi matagal na kayo, o kakilala mo na talaga siya, o kaya ando na lang yung sitwasyon sa iba na nagiging panatag na lang kayo sa isa't isa, or kung ito is bago, kung kayo is bago pa lang, andito yung sitwasyon na this person is, maaring tsaka pa lang siya mag-uumpisa, kung
kung magiging totoong love ka niya or hindi. Pero sa ngayon is value ka sa kanya, mahalaga ka sa kanya, kumbaga. No, yun ang nakikita ko sa kanya. Baka ganun pa lang. Baka dito pa lang siya maninimbang sa'yo. Or maybe, because of the needs, maring ganun. Kaya, kailangan ka niya or kailangan mo siya. Hindi naman kayo pareho-pareho yan. Sana hindi kayo nagkakaroon ng third party ha. Kasi dito sa iba parang may third party ako nakita. Tawag na ako na kay Gemini. Or kung kayo naman is magkahiwalay nitong tao na to ha. Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, andito yung gusto niya. Kasi nakita ko nag-uusap kayo. Kung nagkahiwalay man kayo, nakita ko kung hindi kayo nag-uusap, mag-uusap kayo. Mag-uusap kayo. Maaring kasama mo naman siya sa trabaho. Maaring this week baka mag-usap kayo or after a month, a day, yun na nakita ko. May pag-uusap eh. Tingnan natin, anong intention mo kay Gemini? Intention mo kay Gemini, Six of Cups. Okay, ang intention mo sa kanya, ang nakikita ko sa'yo dito, namimiss nyo ba yung isa't isa? Yan. Intention mo is to give love. Intention niya sa'yo. Andito yung kung kayo magkahiwalay, naaalala niya yung connection ninyong dalawa, no? Naaalala niya yung friendship nyo, yung you give your love, your support sa kanya, how you value yung kanyang relationship, yung magandang bagay o magandang connection, yun ang naaalala niya sa'yo kung kayo nagkahiwalay nito. Kumbaga namimiss ka niya or vice versa. Ang nakikita ko rin dito, kung kayo is in relationship nitong tao na to, is nagkakaroon kayo ng missing. Kumbaga namimiss nyo isa't isa. Namimiss nyo yung connection. Ganyan. Kumbaga, andun naman na pagpapahalaga naman sa isa't isa. Kumbaga, meron kayong layunin in life nito. Sa nakita ko dito, nagkakaroon kayo ng layunin, either nag-iipon kayo ng pera o nagsisave kayo ng money para sa isa't isa. Ganyan. Maring ganun sa mga nagkaroon ng connection. Kung may pagsisave money, kung may anak kayo, baka ganun. O kaya may pagsisave ng money sa situation ako nakita dito. Yun ang intention niya sa'yo. Tingnan natin ang Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Yun. Ay, meron pa pala dito. Ayun nga. Also, meron tayong dito eh. No, baka kung nagkahiwalay kayo, baka magkaayos kayo nitong taon na to. Tingnan natin ang behavior niya sa'yo or action. Medyo sa iba sa inyo, either ikaw or siya, pasaway ito eh, no? Nakita ko dito, medyo pasaway siya. Dito sa card ko. Itong tao na to medyo pasaway. Hindi ko alam kung may connection siyang iba or may asawa ba siya, may iba ba siyang ka-connection. Yun na nakikita ko sa kanya eh. Yun. Ang intention and behavior niya sa'yo, andito na may sinasabi niya na I value you, pero yun nga lang, siya, may pag-aalangan, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, hindi siya sure, hindi siya totally sure kung ikaw yung magiging connection niya forever, o ikaw yung tao na makakatuloy niya forever. Nag-iisip siya ng ganun. Kumbaga, you have to observe. Yun, ang nakikita ko dito. Kung kayo is magka-connect nito ha, kasi why, ang nakikita ko sa kanya, sabi ko nga sa'yo, pasaway siya, diba? Pasaway, or hando yung sitwasyon na nagdududa pa rin siya kung kayo talaga. At the end, ganon. Pero hindi ko na, maaring may mga point ng buhay niya na hindi niya kayang i-let go. Dito sa nakikita ko, hindi niya kayang i-end sa buhay niya, nitong tao na to.
stuck kasi siya. Yun na nakita ko sa'yo, stuck. Darating yung time, no, kung kayo, hindi ko na pinapanalangin, syempre. Pero ang nakikita ko dito, darating yung time, either na may malalaman ka sa kanya, or magkakaroon kayo ng paghihiwalayan. Or maaring kung hindi man kayo maghihiwalay, siguro, andun yung nalilito siya kung iiwanan ka niya or hindi, or magkakaroon lang kayo ng conflict, baka ganun sa iba. Yun. Pero ang nakikita ko sa kanya, hindi siya umaasa na kayo forever kasi sa kanyang connection this time, hindi wala sa utak niya yun na ikaw yung, andun yung commitment, pero hindi in a connection of ang forever pa ang naiisip niya ngayon. Hindi pa sa ngayon, no? Yun na nakikita ko. Kung kayo is magkahiwalay naman nitong tao na to, itong tao na to is hindi pa siya nakaka-move on. No, ang behavior na sa'yo is to commit, pero ang nakikita ko sa kanya, naghihintay siya. Yan na nakikita ko. They feeling stuck. Ang daming katanungan na tumatakbo sa isip niya. They waiting for a sign. Hando yung parang, and off yung action nito. Magkukumit ba ako o hindi? Hando yung pag-aalangan niya to connect, to resetting sa'yo, no? Sa nakikita ko ito. Kung kayo magkahiwalay o nagkaroon, distance. Yun. Arigato naman, secondes.